Lord, turuan mo kaming pumili sa aming buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 6, verses 1 to 7, and I read it for you. Now, during those days, when the disciples were increasing in number, the Hellenists complained against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution of food. And the 12 called together the whole community of the disciples and said, "It is not right that we should neglect the word of God in order to wait at tables. Therefore, friends, select from among yourselves 7 men of good standing, full of the Spirit and of wisdom, whom we may appoint to these tasks, while we, for our part, will devote ourselves to prayer and to serving the word." What they said pleased the whole community, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, together with Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. They had these men stand before the apostles, who prayed and laid their hands on them. The word of God continued to spread. The number of the disciples increased greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. Sa araw-araw po nating pamumuhay, lagi tayong humaharap sa pagpili. Mula sa simpleng desisyon kung papaano po natin sisimulan ang ating araw, hanggang sa mas mabibigat at malalaking desisyon na may epekto sa ating kinabukasan. Ang bawat maliit na pagpili ay unti-unting humuhubog sa ating pagkatao. Kaya mahalaga po na matuto tayong pumili ng may karunungan. Sa ating pong pagbasa ngayong araw na ito, makikita natin ang isang magandang halimbawa ng matalinong pagpili. Naharap ang mga apostol sa isang suliranin. Nagkaroon ng reklamo tungkol sa hindi patas na pamamahagi sa mga byuda. Sa halip na pabayaan ito o solusyonan ng padalos-dalos, maingat silang pumili ng 7 lalaking may mabuting reputasyon, puspos ng Espiritu Santo at karunungan. Ipinakita nila na ang matalinong pagpili ay hindi lamang base sa kakayahan, kundi pati sa karakter at relasyon sa Diyos. Ano pong itinuturo nito sa atin? Ang paggawa ng mga wise choice ay nangangailangan ng 3 bagay. Una, pakikinig. Pakikinig sa sitwasyon at sa ibang tao. Pangalawa, paghingi ng gabay sa Diyos. At ikatlo, pagtingin hindi lang sa panlabas kundi sa puso at layunin. Hindi lahat ng mukhang tama ay tunay na tama. Ang tunay na matalinong pagpili ay nakaangkla sa katotohanan at kabutihan. Sa buhay po natin, maaaring hindi kasing laki ng desisyong ginawa ng mga apostol ang hinaharap natin. Pare-pareho pa rin ang prinsipyo. Sa bawat pagpili natin, sa pakikitungo sa kapwa, sa pag-aaral, sa trabaho o sa pamilya, tayo ay tinatawagang maging responsable at mapanuri. Dahil ang bawat tamang desisyon ay hindi lang nakatutulong sa atin, kundi sa buong komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming pumili ng may karunungan. Bigyan mo kami ng malinaw na isip at malinis na puso upang makita namin ang tama sa bawat sitwasyon. Gabayan mo kami sa aming araw-araw na desisyon at tulungan mo kaming maging instrumento ng kabutihan para sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.